po si Glenn Raboy, 31 years old from GMA Cavite. Bali, masaya po yung family namin. Ang pinaka-bonding namin is yung kumain ng sama-sama sa hapagkainan. Bagamat may mga problema kaming kinakaharap, hindi naman po yun maiiwasan. Pero in all, masaya naman po kaming pamilya nagsasama-sama. Sobrang close ako kay mama kasi ako po yung bunso sa family. And then, masasabi kong lumaki talaga akong mama's boy na kapag nagluluto siya, nanonood ako. Nung kasagsagan ng pandemic, in August 2020, napansin namin na si mama is parang, may mga symptoms na siya na nararamdaman. Yung pangangati ng balat, tinawag namin sa doktor, and then parang ilang months is na-discover nga na isa pala yun sa symptoms na may problem ka na sa kidney kapag may mga rashes ka or pangangati sa balat. October 2020 namin na-confirm na stage 5 na pala yung chronic kidney disease niya. Tinawag pa po namin yun sa UNTB call center po. Kinonfirm namin kung ano yung magiging action namin. Una namin naisip noon is ayaw namin siyang ilabas sa bahay kasi nga pandemic po. Doon na rin yung bagsak ni mama. Kailangan na talaga siyang i-dialysis. Parang masasabi kong blessing in disguise yung nag-pandemic siya. Kasi magkakasama kaming magkakapatid dito sa bahay. Lahat kami naka-work from home. Tapos, ayan, nababantayan namin si mama. Siyempre, bilang anak. Hindi mo masasabing basta obligasyon lang. Pero, dulot ng pagmamahal mo sa magulang mo, gagawin mo talaga siya. Ang naramdaman ko noon, siyempre, may takot po. Para sa akin, never kang magiging handa na mawalan ng magulang po. Ayan. Parang kahit sasabihin mo siya in a word na, handa na ako na pagpahingayin siya kasi for good naman yun. Then, nag-work ako noon, tumawag yung ate ko, nire-revive na nga daw po. Ano po yun? Sobrang bigat na. Yun, ang pumasok sa isip ko noon yun, walang mayang ipahihintulot ng Diyos na bumagsak sa lupa. So, kung yun na talaga, sabi ko, wala naman ako magagawa. Ayun po. Parang walang anak na masasabing handang mawalan ng magulang. Nagkaroon po ng punto na hindi na kami sabay-sabay kumakain. Kanya-kanya na lang. Yun po. Ako personally parang do introverted type po akong tao. Parang naging cold din ako sa kanila, sa mga kapatid ko. Hindi po ako lumalabas ng kwarto. Kasi masasabi ko si mama, siya yung best friend ko eh. Pag may problema ako, sa kanya ako nagsasabi. Kasi wala naman ako ibang mapagsasabi na parang pinakamalapit sa akin. Siyempre una sa Diyos. Yung malapit na tao sa akin, si mama talaga eh. Kasi nga bunso ako. Yun po. Kumbaga, nabawasan yung bonding ng family. Kumbaga, masasabi ko pong nabago po talaga nung nawala si mama. Una yung faith po kay Lord. Na, ito kalooban na to ng Diyos sa Kanya. Hindi ko pwedeng labanan, hindi ko pwedeng tumutol. Bagamat syempre, personally sa akin masakit yun. Pero, yun. Kumbaga, lahat naman tayo, kumbaga, hiram na buhay. So, ayun yung naging, parang, nagpalakas ng loob sa akin. Yung syempre yung family ko, yung mga kaibigan ko din po, na laging nangangamusta, nagpapaalala. Dapat, bagamat may mga tao sa paligid mo na handa kang tulungan, dapat ikaw mismo sa sarili mo, handa mong tulungan yung sarili mo sa tulong at awa po ng Diyos na makabangon, mahalin niyo yung magulang. Ako personally, kasi masasabi kong hindi ako pinabayaan ng Diyos. Grateful ako na nagkaroon ako ng magulang na masasabi kong bigay ng Diyos sa akin. Always be grateful na nandyan yung mama at papa mo kapag nakakasama mo pa. Always give back, pay back pag kumikita ka na. Kahit mahirap, huwag susuko.
laban lang.